Yan guys, good afternoon. Dito po tayo ngayon sa session hall ng City Hall ng Cabuyao para sa accreditation ng Veterans Federation of the Philippines. Nabubulo na naman ako. Veterans Federation of the Philippines, guys. Ayan po yung mga kasamaan namin. Ayan po mga konsihal. Ayan po. My smile. Smile po. Video to, Sera, video, hindi picture. Ito yung session hall ng Cabuyao, guys. Ayan. Ayan, guys. Dito tayo sa session hall ng City Hall ng Cabuyao City. Ayan. Ayan guys, malapit na ang umpisa. Hello. Ayan po mga magigiting na sundalo ng ating mga veterano at veterana. Ayan o, veterana. Simulan po natin ang ating araw na sa panalangin na wala po kay Miss Josephine. Okay, let's bow our head. Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa nagsama-sama niyo kami sa araw na ito. Patubayan niyo po kami ang aming city councilors at ang aming mga kasamahan dito na Veteran Federation, the Kasolo Welfare Advocacy Association. Sana po magabayan at masagot po namin ang katanungan ng aming mga city councilors at ang accreditation po nito ay maipasa at maipasa ang lahat ng requirements. Kami po ay nagpapasalamat at sa pagkasama-sama nito, gabayan ng kami lahat at maging maayos po ang aming session and araw to ang lahat po ito ay aming hinihingi at pinagpapasalamat sa ngalan ng aming Panginoon na si Yesu Cristo. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ang Cabuyao Kasolo Welfare and Advocacy Association o CWA Incorporated, Cabuyao Veterans Post BFP 2nd Laguna Veterans District Region 4. Kapakilala ko lang po, kami po ang mamahala po o natasan bilang committee po ng accreditation. Ang inyong po likod, Emerson Diboma, ang chairman. Ako chairman po natin, sa aking kaliwa, si Attorney Alexis Animagno. Nasa kanan ko po, si Jose Evelyn Rosario. Nandyan din po ang ating konsyal Joe Magabasa. Nasa likod po, kasama po ang ating Vice Mayor Junjun Batallones. Kung maaari po, pwede po kayong umayak dito. Po kayo. At sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay nag-accredit ng mga organization o NGO o CSO para po makatulong po namin kayo sa paglilingkuran ng para sa ating lungsod ng Cabuyao. At the same time po, kung ano man po yung itutulong ng pamahalang lungsod, tayo po ay may kinatawan sa ating Officer of the Mayor, si Sir Golden po. Hindi na po siguro na-invitahan pa o hindi nakadalo. Bago po tayo magsimula, ating pong ikilalanin ang ating mga panauhin.
sa site. Ang sarap. Ang sarap. Baka mamalayan kayo. Kamustahan ko na po ang mga dumalo. Si Miss Jocelyn Siaco, ang kasolo po, President. Si Miss Maylene Luna. Rosalie Salem. Bernadette Nawalpa. Bernardo Cadapan. Yung mga po. Miss Imelda de la Cruz. Miss Hilda Caballo. Miss Eleanor Salgado. Miss Javier, Mr. Javier Malisay. Mr. Celso. Mr. Rahel. Celso Borado. Mr. Rahel Amanonse. Miss Lydia Apolong. Bedania. Mrs. Consuelo Santos. Mr. Mariano Setubal. Mr. Vicente Denia. Diyos, meron sa patay. Si Miss Digna Cayete. Meron po bang hindi natawag? Pakisulat na lang po ang pangalan. Ano po pangalan? Thomas Cañete pa. Thomas Cañete. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay dadaan sa ating proseso. Meron po tayong konting katanungan ng ating mga kasamahan. At kung kayo po ay may katanungan din, tama sa amin, bubuksan po natin ang akal. So, ngayon po, start na po tayo mga kasama. Simulan po muna natin siguro sa ating mga kasolo welfare advocacy association. Yung pong kung sino po pwede magsalita, magbigay lang po ng background, ano po ang ating layunin sa pagtatayo ng ating organisasyon, ano po ilang member po tayo, kailan tinatawag po ba tayo. Yun po, sige po, pwede mo magsimula. Good afternoon po. Pres Jocelyn. Sa Consi Denoha, Consi Belusario, at Consi Antonio Alex. Magandang hapon po sa inyo, Kusala di Boca, Kusala Telusario, Kusala Attorney, magandang hapon po. Po si Bernardo Cadapan, Director Military Officer ng Philippine Army. Sa kasalukuyan po, ako po ngayon ang Presidente ng Kabuyaw Post and naging current President ng Senate Laguna Veterans District and concurrent din auditor po ng Grade 4. Sa akin po, kasama po rito ay ang Vice President po ng Kabuyaw, si Colonel Javier Malisay, ng Secretary naman sa second si Mrs. Imelda de la Cruz, a surviving spouse,
At ang preso po namin dito ay nandiyan si Ida Abayon. Ang Veterans Federation po ay tinalooban ng mga member ng mga retired military officer, military personnel, from mula po sa rango, kahit anong rango yun, tapos po ng mga surviving spouses. Ang layo po namin na pakipag na maging member o ma-accredited ng Kabuyaw ay hindi lang po sa directive ng aming higher quarters, kundi pwede para po makilala naman ng Kabuyaw na meron po mga veterano dito nanirahan sa Kabuyaw. Sa ngayon po, ang member po namin sa Kabuyaw ay 78 na mga veterano, retired, at mga surviving spouses. So far po sa amin, sa ating activity, we are just coordinating with the LGUs kung may mga activities po na mga tungkol po sa mga liberation, yung National Heroes Day. Kasi dahil po namin yan na mag-participate po kami, upang sa ganun makilala naman yung mga ibang taga rito sa Kabuyaw na mayroong mga veterano pa pala rito. Kahit na po sabihin na post-war veterans po kami, at least po sa serve our country for so many years. Po. Yun lang po naman pinakalan namin na sana yung aming pong layunin ay maging malapit po sa pamahalaan ng Kabuyaw. Yun po ang yun namin. Thank you po. Yun po, maraming salamat po. Sa ating po mga kasama, kung may mga tanong po, Pastor Evelyn. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang Preso Casolo Welfare. Since nagbago po kayo, nag-change po kayo ng name, tama po ba? Para at least consider na po ng ating SEC, no? Yung Security Exchange Commission. Since nagbago po kayo, so is there any changes? Nagkaroon po ba ng changes? So dapat nag-update ng constitutions or your bylaws, no? At saka po, meron po ba tayong clear set of membership say criteria ng mga members po natin? Yes po, kasi ano po namin, since nagpalit po kami ng pangalan, so nag-follows po yung article of cooperation namin, nag-change po yan, and then yung bylaws namin, and then may mga dinagdag po kami na section dun sa bylaws namin na nag-cover, like for instance, kasi po, same po yung requirement eh. Inalayan po kasi namin dahil meron po tayong expanded Solo Welfare Act. So whatever yung mga clauses doon, incorporate po namin sa bylaws na magiging Bible po namin dun sa Commend both associations and groups po, no? Na sa pag-initiate at pagiging proactive patungkol po sa inyong mga sektor at komunidad. Yung tanong ko po sana sa solo parent ay nasagot na. So, ibang si COO, si Kasolo ko sa current na pinag-uusapan po ngayon. So, okay na po ako doon. Sa veterans naman po natin, first, I would like to greet Advance National Heroes Day. Binigit po namin kayo ang behalf ng Sambarang Panginoon. Kayo po ang aming mga bayani dito po at buhay na bayani dito po sa aming lungsod. Ang question ko lang po sa ating veterans, yung management transition po ninyo. So may president po kayo, may vice president, may treasurer, and so on and so forth. Ano po ang mga terms nila? Let's say 1 year, 2 years, and tuloy kailan po ang inyong election? Actually po, wala pong termination yung position ng bawat sa amin. Kasi po, maliban lang po pag kayong nag-resign yung presidente o sa position, nagkakaroon po kami ng election. Yun po, pero sa amin po, ang election po namin ay president at saka vice president tama that come from the retired military personnel. Ang hindi po maging president at saka vice president ay yung mga surviving spouse.
Ngayon po, ang aming secretary ay secretary, personnel, and auditor is appointed by the president. Pwede po yun, pwede po SDI o kaya surviving spouse, yun po ang position, pwede mo lang sa kanila. Yun po ngayon. Pero yung termination po ng position ay wala po. Kasi po, as long as yun, buhay ka, kung ayaw mo pa, sige nga, lagi lang. Kasi nga po, ako nga po ayaw na rin mag-president o mahirap eh. Parang katulong ako dito eh. Kaya sa hindi mo ako mag-desisyon, kundi sila ako mag-desisyon. Yung kumita na sa akin, papag-aralan kung okay yan, kung wala ko kami. Ganun po ang nag-posisyon namin dito sa mga veterano. So kasi dito, ang halos karamihan po veterano dito po mga senior na. Kaya po may mga time na meron po mga inactive at saka active. Sa ngayon po may mga kasi may mga bedridden din po kami na hindi na mapilit na matay sa amin sa mga activities namin. Kasi po kalimitan na, kung nagtatak po kami ng nakuha servisyo sa Kalamba, kukunti po ang dumating na mga veterano dahil po sa hindi na kaya ang maglakad. Sabi nga natin mga tigulang na sila. Yan. Yan po ang so, sa position po, wala po problema kami. Follow-up question, Mr. Chair. Nabanggit po ng ating kagala-gala na Pangulo na kayo po ay nag-conduct ng mga activities po, no? Activities. Aside po sa... Nagpunta po kayo ng Kalamba. Meron pong activity or event si Kalamba. Aside po doon, ano po ang mga activities na ginaganap ng inyong grupo at asosasyon para sa inyong mga miyembro? Sa akin po naman, depende po sa po dito sa for ilang taon na ako naging presidente rin ng Kabuyaw, but we are not no coordination with the LGU. Kasi po, may mga activities po rito na hindi kami nakukumbida. Kaya po namin, bakit kami hindi nakukumbida? Yun po pala ay hindi kami accredited. Kaya po nag-proceed po kami na maging member by accreditation dito po sa lungsod ng Kabuyaw. Para sa ganoon, kung may mga activities po na pwede kami masabihan agad na okay, meron po dito retain or whatsoever, pwede kayo mag-end. Ganun po nangyayari sa amin sa Kalamba. Even though sa Los Baños, ganun po, Santa Cruz, pagkaya mo, hindi namin area sa Santa Cruz, pero ako po ang nakukumbida bilang auditor po ng Region 4A sa pamagitan ng presidente ng ako po nakakasan minsan. Kaya minsan, maaaring wala po o maaaring vice president ang siya umukupa ng position po. Thank you, Mr. Chair. Meron po at ang tanong natin. Vice Mayor. Sige po, may tanong po ang ating Vice Mayor Junjun Bataliones. Piling tulutan po. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon po. Katulad po na nabanggit po ng ating seniors, ng ating po Veterans Federation of the Philippines, katulad din po na pag-usapan natin, Tita Evelyn, na tayo po ay magkakaroon ng Social Services Committee. Ngayon po nire-recommenda ko po sa ating chairman na mapasama po sa atin yung pong ating mga ina-credit, yung pong ating katulad din po ng ating mga solo parents, na mapasama din po sila sa ating Social Services Committee na monthly meeting para po kung meron po tayong mga serbisyo na pwede po natin ibaba sa kanilang mga sektor, maging aware din po sila at ma-inform po sila sa ating po mga gagawin mga programa para po sa ating mga solo parents, kasama na rin po ang ating mga senior citizens. Yun lang po. Maraming salamat po. Mapatala po ang tinuruan ng ating Vice Mayor, mga kasamang Kabuyaw Veterans at sa mga solo welfare advocacy sa itatay yung social services program or magkakaroon tayo ng every monthly meeting. Magkakaroon po yun ng monthly meeting. So lahat ng sector po, in-invite namin at saka
Yung PWD, yung ating OSCA, senior citizen kayo, solo parent. Kaya yun rin po, may sasama na rin po namin dito. At least representative, isa man lang or dalawang representative. Ano po? Para at least ma-aware po lahat ng sektor or iba't ibang departamento with regards to the mga programs na ibinibigay po ng ating ating gobyerno na ibababa po sa mga tao. No, nangyayari po kasi may mga magagandang programa like sa mga TESDA o yung mga pwedeng mag-benepisyo o magagamit po ng iba-ibang sektor na hindi sila aware with the programs kaya minsan nasasayang. Ganito yung ating mga 4Ps. No, yan, pati po sila imigranto natin. At may sasama na rin po kayo, no, katulad na mention ni Vice Mayor, no, sa list po ng mga social services meetings and service programs po natin po. Yan, thank you po. Daragdagan na po tanong, Mr. Chair. Okay. Dito po sa ating veterans po, sa ating mga veterans. At ano lang po kasi since nga po, puro po kayo sa senior citizen, paano nyo po, paano po natin na-update yung ating tawag dito? Hindi natin masabing local database kasi nga po, hindi na kayo ganun ka sa technology, ano po? Or yung regulation ng mga registry po natin ng mga military veterans, no? And also, sabi niyo po kanina, yung kanina surviving spouses, no? And dependents residing po dito sa Kapuyaw. Paano po natin namilintain yung o sino po nangangalaga ng ating listahan o yung lista mismo ng ating mga kasamahan ng inyong kasamahan ng mga veterinary. Okay, actually po, doon sa album mga member, meron po kami tinatawag na yung yearly monthly contribution as a member. Meron po kami ang contribution bawat ng member po namin ay 500. And this 500 is divided into 8. 50% of the amount ay nagpupunta po sa post. Ito po, Kabuyaw Post. 20% po naman na nakapunta po sa district. At 10% nakapunta po sa region. Yun po. Ngayon, doon po namin kasi pagka nagkaroon po ng deduction, meron po kaming natatanggap ng mga list of member in good standing. Meaning, yun po ang mga tao na member na bayad sila sa membership fee. Once na hindi po sila ng pagbayad, not in good standing. Kung kung may benefits man o privileges man na bibigay, ay hindi po siya makakakuha. Kasi we have already experienced na isang member namin, ang pinagbasihan mo lang po ay yung ID kung saan siya nag-assign, but hindi po siya in good standing. Kaya yung benefits na mabatay siya, hindi siya nakakuha ng benepisyo na galing performance ng Veterans Federation. Kasi po sa amin, meron po kami mga ayuda, pagkasalaw parang ayuda, mga benefits. Para po na hospital, meron pong natatanggap. 3 days na hospitalization ka, makatanggap ka ng 10,000. Pagka 20 days, makatanggap ka ng 20,000. Yun po binibigay sa amin ng headquarters. Kaya po, kami naman po, nangangalap po kami ng mga member dito sa Kabuyaw. Actually, first nung maging presidente po ako dito, ang tao lamang namin dito sa Kabuyaw ay 52. Kung retirees at mga surviving spouse. Kaya nagkaroon po ng directive sa amin sa headquarters na we have to pursue ng pag-recruitment. At nataas nga po, bilang na presidente nga po, nag-atas po ako sa mga isang member po, yung mag-asawa na itong si Bertami, Cañete, at si Digna. Yun po ang inutusan ko na mag-recruit. And some other na ilan namin mag-recruit dito sa Kabuyaw. Marami po dito, mga retired military personnel sa Kabuyaw. Minsan nga po, we have real experience na pinuntahan namin isang World War II veteran na hindi namin member. Gusto namin maging member siya.
ko. Ganun po nakikita namin. Kaya sinasagutin ko namin siya, sabi ko, ma'am, actually, we are not a loan institution. Kami po ay member ng mga veterano. Gusto lang namin maging member ang inyong ama para sa kung ano ba ng benefits na mabibigay sa kanya ay makatanggap niya bilang isang military. Ngayon po, 92 years of the year. Ibig sabihin po, lahat po ng member nyo is na nakaka-receive ng pension. Lahat po kayo nakaka-receive ng pension, at hindi yung asawa. So, private pa po nakakatanggap sila. Kumbaga sa yung mga sabi ng bonus yan. Kami po, mga retired military, nakakatanggap po ng pension. We are only, balik dalawa po ginaan namin yung regular pension from the AAP and from PBAW. Okay. Kumbaga, Philippine Veterans Association Office, nabibigay din po yan. Depende sa ages. Actually po, ang pag 65 years old ka, where you will receive 5,000. Kung 70 pataas, may additional 1,200. Ganun po ang binibigay sa amin ng ating gobyerno. Narinig ko po kayo kanina yung World War veterans na po. Ang lolo ko po kasi is naging veterans po siya kasi guerrilla po ang tawag noon nung araw. No? So may pension din po siya. Ngayon po, nag-apply pa ka rin po siya sa US eh. Sa US, parang may benefits na pwede ka maging US citizen at nakapasa po siya. Yung bang, ano ba, kagaya namin na apo niya, pwede pa pong maging, kasi wala na po yung tatay ko eh. Possible po ba yung mga gano'n na yung apo pwede pa maging member ng veterans? Ito po, ng ating Kabuyaw Veterans post. Siya po, sa inyong po position po, yun po tinatawag namin ang SDI o Son and Daughter Association Incorporated. Kung sa ano po, yun po yung mga anak, apo, para maging member. But not ang problema po doon, wala pong benefits na natanggap Okay lang po. ang member. Kaya, pero doon, kung halimbawa po katulad naman ganito, may mga kasama rin po ako dito taga-SDI. Meron kayong gano'n? Meron po SDI, SDI. Nandito po sila ngayon, kasama ko rin. Gawa po sabi nga, para naman din sa iyo nito. Hindi po ito po, so grabe spouse. Yan, yung mga So, bali ilang taon na po ang Kabuyaw Veterans? Ilang taon na po kayo din na ang role po ng ating organization? 16 years po. Yung association po na yan po. 16. 2015. 2015. Kasi po biglaan din yung Veterans Federation of the Philippines, nagkakaroon po ng biglang organization. Ngayon po, ang palibasa na newly yun, hindi nila nire-record ngayon kung kailan na-organize. Pero yung sa time niyo po, nung na-organize na po, may 5 years na po ba na kayo nag-work? Ay, sir, may 10 years na po na nung mga 16 years. 2018. Press na sa dito po, pwede po mong 16 years na po ang Kabuyaw Push po. 2015 po nagsimula. 2015. Opo. Opo, sa Kabuyaw po. Bali, kung 2015 po, Opo. medyo matagal na. Ibig sabihin, ngayon lang po kayo nagpa-ano dito sa dito sa atin po, sa Sanggunian, sa Sanggunian. May pinasa po nung ano po, kailang hindi na ipasa po sa Sanggunian po. Kaya, So ngayon lang po kayo yung nakaharap sa Sanggunian para Opo. po mabigyan ng formal Opo. na official accreditation po ang inyong asosasyon. Yes, ma'am. Pero since 2015, na tinayo po, organized po siya. Hindi po Hindi naging po. inactive, hindi naging organized talaga. oh, tuloy-tuloy siya po. Na-organize po yung yung 2015. Kasi nagkakanak na rin po kami nung ako naging presidente, nagkakanak na rin po kami ng mga pinili member na pero mga ilan lang. Sabi nga, kasi mga iba doon, mga member na ng bedridden eh. Yun po member. Sayang po. Sana po pala kung kasi minsan po mayroon pong programa ang ating mayor dito sa city like yung mga Independence Day, Araw ng Kaligtayan, where ini-invite po yung mga, di ba, yung mga nakakasama natin. Veterans Week. Yung Veterans Week. Sana po pala nung pa nakakasama na kayo. Opo, di ba? Sana po Kaya, anyway,
umpisa, siguro by that time, pwede na rin pa kayong maanyayahan. Ano po? Kasi madalas may programa po kami yan every year. May mga Independence Day, Araw ng Kagitingan, mga veterans ganun po. National Heroes Day, no? Ayan. Pagka po may programa si Mayor, yun, pwede na rin po sana kayong maanyayahan pagka gano'n, no? Kasi ngayon lang po talaga kayo officially na-accredit. Sayang naman, for almost 10 years or 15 years. But anyway, hindi naman po huli. Kung ito naman po yung magkaayusan, may re-recommenda po yan kay Mayor. Di ba, Mr. Chair, na makasama na rin po Okay po. kayo. Sabi nga po, hindi pa tumagaling. May awit kami. Tama po yun. Wala po huli. Opo. May question po si Atty. Alexis. Yes, just some questions lang po. So, ito pong Veterans Kabuyaw po, under po kayo ng Veterans Federation of Pilipinas. Tama po? Opo. Pero wala po kayong sariling registration sa SEC or sa DTI. So naka-angkla po kayo sa Federation of Pilipinas. Ang po namin, ang BNB. Kabuyaw Post Federation ng ay naka-hook na po sa Veterans Federation sa national. Naka-hook na po yan. Kaya ang ano nga po sa amin ay dapat Ano? sumay ng SEC. BNP, ano? Kaya, nandito po kami sa BND. sa kwarto sa po. Para ba rin, ang ano namin, umbrella po kami. Sa umbrella po ng Veterans Federation. Po sa amin. And then last question na po, no? So, if, halimbawa po, taga-Kabuyaw po ako po ay veterano. Member po ako ng inyong grupo. Pag ako po ay lumipat sa Pasig, hindi na po ako member ng Kabuyaw. Member card po, pero kung Mag-transfer. hindi naman po sa Pasig, magre-request ako ng transfer from Kabuyaw to Pasig. Kasi po, ang ano yan, magagawa na po tayo ng request for transfer. Pipirma po ang losing party at pipirma niya ang gaining party. Ganun po ang patakalan po So, namin. and vice versa po. Taga-Pasig po ako, lumipat po ako ng Kabuyaw, i-endorse po ako ni Veterans Pasig kay Veterans Kabuyaw. Hindi po kayo endorse, kayo mismo. Ako pala. Kayo po magpapayag ng application ng transfer. Kailangan pipirma po ang losing party nga. Kung po sa Taguig, pipirma po sila, yung presidente po doon, pipirma. Tapos pipirma rin po yung gaining party kami sa Kabuyaw. Pipirma ang presidente dito. So kaya po pala, may mga veterans po tayo na hindi nyo pa po na nasasagap kasi sila po pala mismo ang need mag-inform na, hello Kabuyaw, andito na po ako. Kasi po may mga pagkakataon po na member rin po siya ng DFP. Alam mo, taga Kabuyaw. Pero ang pangalan niya wala sa Kabuyaw. Kumisa nandun po sa Apari o sa Isabela. Kasi po ganoon din sa amin dito ngayon eh. Actually, ang number po ng mga member namin, hindi po lahat taga dito sa Kabuyaw. Kaya po ang ginagawa po namin bilang presidente, nag-request po kami ng realignment ng personnel. Kasi nga po, yet na may binibigay sa amin na pera mula dun sa member, pero in return, ginagawa na lang namin na hindi ba mawalan kami ng punong iba sa taga-rito lang mismo para madali ang contact din sa amin. Kasi ba naging problema dyan, pagka namayapa po ang member na hindi naman nakalilito dito sa Kabuyaw, sa Santa Rosa siya, hindi niya naman napusang nahanapin yung presidente. Parang hindi ko alam ng kamag-anak kung sino presidente ng Santa Rosa para pumirma dun sa wake assistant. Ganun po ang namin. Kaya nagkaroon po ng problema ng gano'n dahil nga po hindi taga rito. Ganun din po naman sa kabilang parte. Thank you po, Mr. Chair. Thank you, sir. Michelle Evelyn. Sir, matanong ko lang, meron po kayong official or physical office or Dito sa site meeting? If ever nagkakaroon po kayo na meeting, saan po kayo nagkikita-kita?
Meron po kami kasi dati po noon, nung wala pa kami opisina sa Calamba City Hall, kami po ay pinapayagan ng Veterans Bank sa crossing na magkakat ng meeting. Ngayon po, nung nakakuha po kami ng opisina sa City Hall, doon na po kami nagkakanda. But we are also requesting na kung pwede ibalik sa veterans kasi doon sa nakikita namin unti-unti na mabawasan yung mga attendees Gawa nga una, problema, third floor ay puro mga senior namin, member namin. Pag-akit kahit hahapuin ka na. Tapos, pangalawa po ay yung expenses, transportation expense, nagdodouble. Kasi from, kung kalbuya mo ito, baba ka ng halang, kung may dagdag na pamasahe yun, pagdating mo ng halang, sasakal mo ng tricycle, pumunta ng City Hall. Kaya nagkakaroon ng double. Dito po kasi, nung una namin call kay Mayor Rai, ilan nga sana mag-bigay ko sana kami ng pisina dito sa City Hall. Kaso problema, nakakakaan kami, wala akong nabibigay sa inyo pisina ko. Maraming nakikita mga NGO ng pisina rito. Kaya hindi kami nakakilo. Gusto nga sana namin na magkaroon kami dito sa ganon, alam ng mga member namin kung saan pupunta in case na kailangan nila ang assistance mula sa PNP. Kasi gano'n, nung po kami walang opisina, ang pinupuntahan po nila ay bahay ko. Sir, ito po yung temporary office niyo na nakalagay ito yung St. Joseph Whitfield. Kami sa amin po. Sa amin po. So, minsan Sa bahay po. Doon kayo nag-meeting. Opo, dati po sa Mabuhay City po. Kaya lang namatay na po yung may-ari po, si Ate Bioli. Wala na po kasi kapatid na po yung namamahala po doon sa bahay nila. Okay po. Wala nang... So, temporary office niyo itong sa St. Joseph Apa. Whitfield. Okay po. May question po ako sa Kasolo. Ang una po, Yun lang po. Thank you. Last na. Mr. Chair, tanong lang po for the both associations, no? Willing po ba tayong mag-submit ng accomplishment report at saka yung pong ating, you call it, financial reports, no? Para at least ma-maintain po natin yung inyong accredited status po dito po sa atin sa City Council. If willing lang naman po. Ano po? Yun po. Kasi sa amin po, At that is ano lang po, annual accomplishment report and financial status. Para at nagsasabit least, po kami ng annual Yes. accomplishment report sa CSWD. Oo. And then, since SEC registered po kami, meron na rin po kaming, nag-start na rin kasi kukuha lang po namin ng certification, meron na rin po kaming FS. okay. Gumagawa na rin po kami. Para din po sa transparency kasi aside po dun sa monthly dues namin, syempre po may mga partnership po kami at saka may mga fundraisings po kami na ginagawa para dun sa mga programs namin as part of our advocacy and community services. Yes po. Thank you. Sa atin po sa veterans, Okay lang po na kasi kami naman po naman ay nagsasabit po kami sa headquarters ng annual report. Sa amin naman po yung tinatawag na yung FUR, Financial Utilization Report. Ito po ay base doon sa amin natatanggap na pondo nagmula din sa mga member. Kasi kami nag-depend na po kami doon sa tumarating sa amin from the member. Pero yung other source, wala po kami other source na natatanggap doon. Unless makikisuyo na kami sa politiko. Ganun po ang namin. Kasi hindi kakayanin po ng pondo namin na pag may activities kami, siyempre, papakainin mo yung mga attendees. Pero papupunin mo doon sa pondo na kalasa inyo. Pero may mga ibang expenses na pagkukuha ka doon sa pondo. Kung po, halimbawa, may papalangan ka, siyempre, hindi mo po tatakbo ang sakyan na walang gasolina. Ano po, sabi nga, lahat, lagay mo lang
lagyan mo ng laman ng tiyan para pasipag yung utusan. Kasi walang sweldo yan. Ganun po sa amin dito. Kasi po ang sa amin ni commitment lang po. Commitment para sa organization. Yung po ang namin. Meron pa po mga katanungan. Okay Ako po. may question. Okay po. Kasi Sa side may, lang po. may annual, yung po bang annual report na is that on top po sa sinasubmission namin sinasagot na namin sa CSWD. So yung po bang sinasabi ninyo, doon pa, same lang po ba yun? Okay po. Annual accomplishment report mo. Opo. Siguro po, if I may consider Evelyn, yung sinasubmit niyo po sa CSWD, you can copy furnish na lang si Sandra na yan. Para sa ano yan. Sige. Para lang po ma-maintain natin yung accredited status. Ng bawat isa po sa inyo. Po, thank you. Meron pa po. Sa side po ng veterans, baka po may katanungan kami na pwede po namin masagot. Ito na po ang namin. Pagka halimbawa po, kailangan po ninyo servisyo ng veterano. Lalo po, katulad ng ginagawa ngayon po ni Mayor Rahay na palaging nag-distribute ng mga bigas. Kung kinakailangan po ang assistance po ng mga veterano ay ipabutan po sa amin at tawagin po kami tumulong sa ating lungsod. Opo, sa nangyayari po natin, sa nangyayari po ngayon sa mga schools natin, mga nababalitaan yung mga barilan na yan, siguro mas speak po kayo doon sa mga experience niyo sa pagiging intelligence, sa military, matrain yung ating mga guards, masabihan kung paano gagawin. Siguro sa akin pong pananaw, pwede po namin kayong imbitahan kapag meron po mga ganung programs po para sa ating mga security guards, sa ating mga tawag dito, mga bodyguards po ng ating mga officials. Maimbita po kayo. Hayaan niyo po at sasabihan po natin ang ating putihing mayor na kayo po ay nagpunta rin dito. Makakarating din po ang kasolo po na ating nakakatulong na rin. At yun naman po ang pakay natin lahat, no? Yung makatulong po kayo sa community at din sa amin din sa nanonood. At siyempre, yung magkasama-sama po tayo at kami ay makatulong din po sa inyong mga samahan. So, bali ang process po natin, tayo po yung nagkaharap ngayon, mag-decide po ang body for your approval at babasahin po sa sanggunian, then i-recommend po for approval sa ating mayor. Ano po? Handa po kami. Kasi actually ngayon naging problema ang panahon natin ngayon na ating mga kabataan ay nawiwili sa mga pelikula. Kaya ito na nakakaroon din ng mga insidente sa loob pa mismo ng eskwelahan. Kasi kuminsan ang nangyayari po, nagiging, kumbaga sa ay kulang sa inspection yung ating mga gwardiya o talod na naka-asay sa bawat eskwelahan. Pinababayaan po natin na nakapasok lamang yun pala may mga gamit sa pinagdala. Yun po, dahil hindi po mamamasin nyo rin naman na sa ngayon ay talagang gano'n na parang trend na rin po ata na mayroong mga magugulo talaga. Saan po, yun. Pwede po kami doon. Kasi ako po, sa security, kasi po nag-security supervisor po ako ng isang security agency. Kaya po tinitingnan namin noon na before we post ng mga security, mayroong munang briefing. Parang katulad din po yan sa isang eskwelahan na pagka may mga guardia dyan or talent na naka-DS, kailangan briefing muna before posting. Wala na po. Siguro wala pong reason para hindi po namin kayo aprobahan. Ewan ko lang po sa dalawang nasa kaliwat kanan nyo. Kaya congratulations na po. Hintayin nyo na lang po patawag ng SP or ng ating Vice Mayor o ng Mayor para po sa inyong certificate. Maraming salamat po at papasensya na po last week ay nantala lang gawa ng ating panahon. So anyway, good news naman po ngayon. Congratulations po sa inyo at good luck po sa inyong mga bawat sa mga pinangahawakan. Maraming salamat po.
Yan guys, tapos na yung session para sa accreditation ng Veterans Federation of the Philippines, Kabuyao Post. Yan guys, thank you. God bless all and bye-bye!